demand accountability from our officials, and that's why nandito tayo ngayon. Tama po ba? Tama po ba? We're here for accountability. Yes or yes? Sa loob ng Armed Forces of the Philippines, ang lumalabas 80% ang pabor. Ngayon, kuminto na si pangalan ko lang, yung protector of the people natin. Kung nagtutuna siya, pasahin niya yung methodology namin para namin na-reach yung 80% na yun. Baka ngayon, 90%, baka 95% na yung yung mananawagan ng withdrawal of support. Yung pag nag-withdraw ka ng support, hindi yan labag sa batas. Ano yan? Nasa loob ng saligang batas yan. Sa kaso ni Joseph Estrada versus Ombudsman na dinisay ng Supreme Court, sinabi ng Supreme Court, pag nag-withdraw ka ng support, hindi yan bawal, hindi yan sedition. May Supreme Court decision dyan. So, kung nawagan tayo ng withdrawal ng support, hindi yan labag sa batas. So, kag nirecord ko kanina talaga walang seditions dyan. Kaya kung ayaw naman ni Browner, kung ayaw niya na withdraw ng support, edi mag-deposit na lang siya ng support. Kasi kung mag-withdraw ka, deposit. Withdraw support from, kasi kung mag-withdraw ka, pangkarote na, wala na siya mag-withdraw. Zero balance na pwede siya mag-deposit ng support. Kasi, mamili, I deposit my support in favor of paano na kayo mag-isip ng sila yun? Pero, bakit People's Initiative? Sila ang inulokong sa kapangyarihan. Bakit People's Initiative? Kayo, hindi politiko. Mga bangkarin ng tao. Tayo lahat. Yun po ang People's Initiative. Tayo ang inulokong sa president. Hindi yung mga politiko. Yun lang po. Thank you very much. Barangay! Magandang gabi! Parang gusto mong kumanta. And now, the end is near. Nananawagan tayo sa ating mga kapulisan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil alam namin, makikinig kayo sa taong bayan. At alam namin na hindi kayo magsisilbi sa isang bangag na presidente. Kahit anong paliwanag ni Auntie Claire, hindi niya na ito mai-deny dahil mismong kapatid niya na ang nagsabi na bangag ang kanyang kapatid, bangag ang ating presidente. Kaya ako'y nananawagan sa mga kapulisan na nakapaligid dito. Alam ko na kayo po ay sumusunod lamang sa utos ng inyong mga nasa taas. Kami po ay ganun din at papasalamat sa inyo. Tayo ay kampi-kampi dito. Hindi ang gobyerno ang kaaway namin, kung hindi ang isang bangag na presidente. Kaya sana po sama-sama tayo. At ito ay ating panawagan. Bababa na yan! Bababa na yan! Bababa na yan! Pero bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang ipakilala yung isa sa ating Banaderos vlogger na si Jay Ibarra. Jay, bati ka naman. Binabati ko kayo lahat dito. At binabati ko rin si Marcos Jr. Putang ina mo, bumaba ka na. Kasama mo, yung asawa mo adik. Salamat. Kala ko bawal magpura. Iniingatan ko kang magpura eh. Anyway, yun lamang po. Ako nagpapasalamat sa lahat ng organizer nito. Alam nyo, napakahirap po na mag-organize ng mga ganitong pagtitipon dahil alam nyo naman, kaliwat kanan ang pananakot ng gobyerno. Kaliwat kanan ang demanda. Tulad ko po, kaliwat kanan ang demanda ko po, pero tanda lang natin, kahit ano pa yan, harapin natin yan. Kaya ako'y nagpapasalamat din sa ating mga usgado dahil tinitingnan nila ng tama. Dismiss na po ang kaso ko si
kay Trillanes. Dismiss na po ang kaso kay Torre. Yung 4 na kaso kay Zaldico. Mukha naman madidismiss na rin dahil ayaw na umuwi. Isa na lang, kay Ontiveros na lang. Pero okay lang yan. Dahil alam naman natin, nasa katotohanan tayo, hindi tayo nagsisinungaling, hindi tayo gumagawa ng kwento, tayo ay para sa bayan lang at alam natin naman na madidismiss yan. Gayun pa man, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga kasama natin dito, lalo-lalo na sa mga retired general. Napakahirap po sa kanilang tumayo dahil sigurado kaliwat kanan ang pag-uusig sa kanila, pero nanindigan sila sa ating bayan. Alam niyo po, ito lamang po pag pinapanood natin yung mga history na movie natin sa Pilipinas. Di ba ho, nakita natin ang pinagdaanan ng mga bayani natin. Ngayon po, napakahirap maghanap ng bayani. At dahil ngayon, naginawa na po, ako po, alam niyo po ako, nagalit po ako sa mga Marcos. Mula simula, kahit po kay Senator Amy, ngunit nagpapasalamat tayo kay Senator Amy na ginawa niya ang isang matinding sakripisyo na ilaglag ang kapatid niya at sabihin ang katotohanan. Maraming salamat, Senator Amy. Para sa bayan, tuloy-tuloy natin itong ipaglaban. At alam nyo, marami tayong balita na talagang unti-unti na nag-withdraw ng support ng ating mga uniform personnel. Alam nyo po, lagi nyo lang tatandaan at huwag kakalimutan. Sabi nga nila, yung amin daw ni Zaldico ay timing, tiniming daw ni Zaldico. Hindi po ako naniniwala doon. Ang nag-timing po nito ay walang iba kundi ang Panginoon. Amen! Nagsalita si Marcos na 5,500 ang flood control project na success niya. Kinabukasan, binagyo at bumuha. Panginoon na po ang nagigising sa bawat Pilipino. Tama! Kaya nga po, patuloy tayo. Humihingi ako sa inyo ng isang bagay lang. Mapayapa at legal na paraan. Dahil sabi nga nila, sinisisi nila ang Iglesia ni Cristo. Bakit daw kasi nyo ninuklok? Bakit nyo pinayagan itong si Marcos na patungtong sa pagiging presidente? Nakalimutan po ata nila ang Romans 13 verse 1 na nagsasabi, submit to the authority that in all authority it comes from God. Ang Diyos po ang nagluklok kay Marcos. Ngunit, hindi kasalanan ng INC o tayo mga nabudol o kung sino man at lalo-lalo na ng Panginoon kung ang isang tao ay naging burak. Ang tawag doon, free will. Yes. Malayang pumili si Marcos na kesa pagsilbihan kayo at tayo, nagnakaw siya sa ating bayan. Kasalanan niya ito, hindi kasalanan ng mga bumoto. Nagtiwala tayo sa kanya, hindi niya tinupad ito. Kaya napapanahon na para bumaba. Tama! Si Marcos. Bumaba ka na! Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po. Idol, I love you, Banat Bay! Okay. Bay, I love you! Sensya na kayo. Wala na akong process. General Bronner! Bilisan mo! Marami ang mga field commanders mo! Pagkakaunahan na nila na mag-withdraw ang support. Marami tumatawag natin. Marami nagpapahiwari. Gawin mo na para hindi magkawag ang mga armed forces natin. Mag-withdraw ang support. Bumaba ka na! Sige na! Alam niyo po, hindi po talaga ako political blogger. My real expertise is I'm an applied neuroscience specialist. Idol, Rob Specialized Francis! in the brain. And I could tell you that a drug addict has no place in national leadership. Correct! Because if the brain is compromised, it will make the nation vulnerable. And the consequences will be fatal. So mananawagan din po ako kay General Browner. Because we've met several times. General Browner, I know you are a decent man. We've met several times. You've asked me to develop your mental health resilience and brain optimization program in AFP. And you know, General Browner, that an addict is a threat much more to the entire nation.
save us from this man. Protect us. It's your responsibility. Secondly po, kasi alam niyo po sometimes, ang mga ganito, tayo mga Pilipino, after 2 weeks or 1 week, nakakalimutan na agad natin. Tama po ba? Tama. Tama ba? So i-address ko lang po kayo, okay lang? Okay lang. Alright. So guys, alam niyo po sa totoo lang, when I started to write, biglang nakita ko at nabasa ko dun sa mga comments, sabi ng mga tao, sir, ano lang naman ang magagawa namin, ordinaryong tao kami. Wala kaming pera. Pag kami nagsalita, titirahin kami. Dahil powerful sila, mayayaman sila, takot ang mga tao, in other words. Pero alam niyo po ba na itong takot na to is also the same thing that actually feeds corruption in government. Nakuha po ba natin? May corruption dahil takot tayo. Alright? Now, sindutan po natin ang konting science lang. Meron pong tawag dyan. Ang tawag dyan is learned helplessness. Ano po yung learned helplessness? Ito po yung kapag ang experiment nila, naglagay sila ng aso sa isang kulungan. Tapos, on one side ng kulungan, may shock. Tapos, nilagyan nila ngayon ng isang barrier sa gitna. Nung pinatugtog yung shock, yung aso lulundag sa kabila. At nagulat yung aso kasi may shock din pala sa kabila. Dumaan ang isang week, panundag-lundag yung aso para mag-survive from the shock. Pero alam niyo po ano nangyari after 2 weeks? Tanungin niyo kung ano? Kahit marinig pa nung aso yung shock, hindi na siya gumagalaw. Kasi umaandar na yung utak ng aso at sinasabi niya, natural na to, ganito na lang talaga to, ito na yung bagong natural sa buhay ko. Learn helplessness. Nangyayari sa mga hayop, but apparently in the Philippines, it's also happening in the Philippines. People are so disempowered. And in fact, in neuropolitics, tinuturo po yan na gumagawa yung mga gobyerno daw ng mga events para dumating sa punto na overexpose yung mga tao sa abuso to the point that they start accepting it, they complain, but they don't do anything. It's called learned helplessness, my friends. Let me remind you this. Nung bumaha po sa Tino, nakita po natin yung mga videos, tama po ba? And there's one particular video there that gripped my heart. Yung nanay, kasama niya mga anak, nasa bubong sila. Ano sabi ng anak? Mommy, we lost everything. And maybe you have not lost everything in Manila or in Luzon. But guys, realize that you have lost your future because of our corrupt officials. Pero ang pinakamaganda sa sinagot ng nanay, alam niyo ano? Ang sagot ng nanay, huwag kang mag-alala anak, we will have them back again. Ganon din tayo sa Pilipinas. Dapat para tayong mga nanay na pinapaalala natin ang bawat isa. Yes, ninakaw nila lahat. Yes, ito yung ninapastaran nila tayo. But we will have to make a stand. We will take them back. Are you with me on that? Yes! Kasi po hindi pa tapos ang laban. And I think of a certain analogy about it. Alam niyo po ba yung story ng 10 Commandments? Tama po ba? Magtatapos ako dito. Diba sa 10 Commandments, may abusive na ruler called Pharaoh. And for hundreds of years, nagkaroon ng 10 plagues, yung 10 Commandments nangyari. Tama po ba? Tapos nakalabas yung mga tao from Egypt by crossing the Red Sea. Pero, hindi yun ang hantungan. Ang totoong hantungan talaga, ang gusto ni Lord, makalabas sila sa Egypt para mapunta sila sa Promised Land. Pero, nandun sila sa disyerto dahil sobrang takot sila sa mga higante na nasa Promised Land. Alam niyo ano nangyari? Tumagal sila ng 40 years. Everybody listen to me because I think this is important in terms of analogy. 40 years. It took them 40 years to cross the Promised Land. Do you know that the time that the senior Marcos was ousted was exactly 40 years from today? We are now on the 40th year. The battle is not over. It's not just to replace the president. It is for us to pursue our Promised Land.
Kasi may destiny ang Pilipinas. Malaki ang plano ng Diyos para sa Pilipinas. Pero hanggat takot tayong lahat, walang mangyayari sa atin. Kaya bago sila nag-cross, sabi ni Lord, Joshua 1:9, do not fear, be courageous, for I am with you. Itong mga nangyayari ngayon, si Lord na nagsasabi, I am with you. Ang tanong, are you courageous enough na ipagtuloy ang laban hanggang mapunta natin ang promised land? But I tell you, there's going to be giants in the promised land. So Christ, everybody right now. Pero ako gusto ipapagawa sa lahat. Is that okay? Pwede ba tumayo lahat ngayon? Everybody right now. Can we all stand? Yung mga nakaupo, pwede po ba tayo tumayo? Come on, everybody please stand. Just one time. And let's remind ourselves, wala lang sa mga opisyalis natin ang kinabukasan ng Pilipinas, nasa ating mga mamamayan, pero kailangan ang mamamayan matapang, masigasig, not easily swayed. 379 Supposedly dapat tayo lumalaban, walang learned na helplessness. Are we